Nanisid kami ni Kuya Wilt ng ilang pirasong suso sa tabing dagat. Naligo kasi kami ng dagat tapos naisipan namin na manghiram ng salamin. At habang pinaglalaroan nga ng mga bata yung salamin at tinitignan nila kung ano yung nasa ilalim ng tubig, naisip ko nga, manisid din kami ng suso para nga meron kaming pang ulam. At habang nililinisan ko nga at tinatanggal yung mga puwet ng suso, si Bossing naman ay nanguhan ng mga gabi at nilinisan niya na din. Maganda rin na merong mga gulay para medyo dumami yung aming ulam. At saka kasi yung mga suso, kulang pa sa mga bata yun kasi yung una nilang kinakain. So sa amin na lang itong mga gulay. At pagkatapos nga linisan ni Bossing, yung mga gabi, syempre siya naman din yung magkakayod. May iba pa bang gagawa niyan? Nandiyan naman siya. Medyo nawili nga rin kami sa paninisid nito kasi inabot na kami ng dilim. Ayaw na nga sana ni Bossing na lagyan ng gulay kasi nga medyo matrabaho at gabi na, pero sabi ko lagyan na din para magkaroon kami ng ulam. Syempre yung mga shell kulang pa sa mga bata yun, di sa amin na lang yung mga dahon-dahon. Pinigaan ko na rin pala yung mga nakayod na nyog dito. Isang piga nga lang sana yung gagawin ko kaso naalala ko meron nga palang gabi. At nung napiga ko na nga si Bossing na rin na nag-asikaso ng pagluluto dahil hindi ko nga masyadong kabisado magluto ng ginataan. Lalong-lalo na at gabi pa naman yung kahalo na gulay. Buti sana kung kalabasa lang o kaya yung ibang madaling lutuin na gulay, kaso dahon ng gabi kasi to kaya nag-aalangan ako. Unang pinangsabaw na nga pala yung pangalawang piga ng gata. Tapos aantayin lang natin kumulo hanggang sa medyo lumambot na yung dahon. Syempre lalagyan mo rin ng mga pampalasa. Tapos kapag medyo malambot na yung dahon at kumukulo na, syempre ilagay mo na rin yung unang piga ng gata. Ay mali, unang piga ng nyug pala. Tapos after nun, papakuluin mo lang hanggang sa maluto. At eto na po siya, ready to serve. Yun lang po. Thank you for watching.